Ito nga po pala yung gagawin ko para sa aming Christmas tree. Bale, ito matagal na to sa amin at matagal na rin namin ginagamit para sa aming Christmas tree namin kada Pasko. Kinuha ko na nga lang dito yung mga materials na gagamitin ko dito sa aking Christmas tree. At mataas to dati, kaso nga lang pinutol siya kasi masyado siyang malaki. Bali, ang putol lang nito is nasa 4 feet lang yung kanyang laki. Huwag nyo na rin pala pansinin yung background ko dyan dahil makalat yung bahay namin. Pati yung sapatos ko dyan nakalagay kasi nabasa yan. At hindi umaaraw kaya hindi ko siya nilabas at baka lalong mabasa. Pati yung timba namin, may tulo rin kasi sa aming sala. So yun na nga, nilagay ko na yung alambre. Pinag-iisipan ko pa nga dito kung paano ilagay yung alambre kasi yan yung magiging support niya doon sa magiging support din para sa garlands. Mahirap i-explain yung sinasabi kong support para dun din sa may baba kasi hindi ko alam yung tawag niya. Basta yung gagawin ko dyan is idudugtong ko yung alambre sa taas at sa baba nitong pabilog. Bale, ganito yung sinasabi ko, yung mga alambre na nakikita nyo. Ganyan siya, pabilog siya, and then kinuha ko na yung garlands na papaikot natin dito sa aking Christmas tree. So, para matali ko yung garlands dito sa pinakatuktok, is ginamitan ko siya ng cable ties. Ewan ko lang kung tama ako cable tie o cable ties. Ewan, basta yun na yun. Yung natali ko na sa tuktok, inikot-ikot ko na siya hanggang maging pababa yan. Basta ganyan yung ginawa ko, and then, tinali ko lang siya ng cable ties. At idudugtong ko yung panibagong isang garland kasi bali 5 yan. Tinatanong ko nga dito ang nanay ko kung paano ko tatanggalin yung cable wire na hindi napuputol yung garlands or hindi nadadamage. O diba, iniisip agad yung pagtanggal, hindi pa nag-uumpisa yung Christmas. Dito nga is, ito lang yung inabot ng garlands kasi 5 piraso lang ito at hindi na kami nakabili ng marami kasi kinulang na kami sa budget. Char. Hindi, kasi akala ko talaga na yung 5 pirasong garlands is kasya dito sa gagawin naming Christmas tree. Kaya ang ginawa ko, yung mga luma naming garlands, yun na lang yung nilagay ko o dinugtong ko dito sa Christmas tree na ginawa ko. Para-paraan babe. Yun nga, gagawan ko siya ng paraan para mas gumanda itong, or hindi naman maganda, maging maayos lang itsura na itong Christmas. Magiging Christmas tree namin. Ano ba yan? Lagi ako nabubulol. Char. Sayang at hindi ko napicturan yung dati naming Christmas tree na ito rin yung ginamit namin. Pero mas malaki yon kaysa dito kasi ito pinutol namin at mahirap mag-design ng malaki. Kung malaki, paikot-ikot at nakakahilo. Katulad ng ginawa niya sa'yo, pinaikot-ikot ka lang. Charis! At yun na nga, hindi ko na alam yung magiging itsura nito na iba-iba yung kulay ng garlands. Kaya trust the process na lang and trust myself na lang. Ganun. Ganito nga yung design na ginawa ko at nilagay ko na lang yung mga gold sa ilalim. So, para maging ganito yung itsura niya, ganito na lang yung ginawa ko. At lalagyan ko pa siya ng design sa pinakataas. Bali yung sobrang garlands, ginanyan ko siya. Pinalawit-lawit ko lang siya sa mga may space pa. Para hindi naman siya mukhang pabilog lang. Ito yung mga gagamitin kong design para dun sa Christmas tree. And then, puro bulaklak lang siya. Dati marami kaming design ng mga bilog, and then parang pagip, and then may pa-star pa yon. Kaso nga nawawala, kaya ito na lang yung choice namin. Hindi ko pa nga alam kung paano ilagay yung bulaklak kasi 'di ba may pa-stick siya na idudugtong dun sa may bulaklak. Nalalaglag lang siya kapag tinusok ko sa may garlands. Kaya naisipan ko na lang na itali na lang siya gamit yung cable wire. Eto guys, tapos ko na yung pagde-decorate ng aming Christmas tree at nailagay ko na yung mga flowers. Ganyan lang siya kasimple at kulang pa yan. So bali update ko na lang yung panibagong design. Kulang din siya ng Christmas light kaya bale nag-order pa kami at hindi pa siya dumadating ngayon. So see ya!